Hello friends and fellow 22s. Are you looking to level up your career with quality global education right here in the Philippines? As the country's premier engineering and technological school, Mapua University offers graduate programs that help professionals advance their career. But it doesn't just stop with engineering and technology. Mapua's E.T. Yuchenko School of Business and School of Health Sciences, in collaboration with Arizona State University, offers Filipino professionals a global graduate education in business and health sciences and provides accessible education with an ASU-enhanced curriculum focused on real-world application and mentorship from industry leaders, empowering them for local and global success. Eager to join? Mapua's online enrollment for academic year 2024 to 2025 for graduate students is ongoing. Applicants must visit mapua.edu.ph or send a direct message to Mapua's Facebook page at Mapua Univ to talk to an admissions representative. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. The Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, Yo, check! Sa kaliwa ko, mula pa Mandaluyong City, representing Flip Top Battle League and Uprising Records. Para sa inyo, mag-ingay para kay Enigma. Yeah. Boom. Kamusta Ali? Musta, men? Ayos naman, sakto, parang at home nga rin dito sa yung mga ganitong klaseng couch eh. Kaya nga, no? Pareho dun sa opisina namin. Oo nga, mukhang aligned talaga, no? Kala ko nasa barracks din ako, eh. No? Pero welcome dito sa Big Fuzz, Arik, dito sa may Creekside Mall, Amorsolo Street, Makati. Kapitbahay lang to ng, ng Makati Central Square. Na parang bahay na rin ng Flip Top, no? Kung saan ginaganap yung mga battle, tagal ko nang iniimbitahan si Arik dito and finally, andito na at medyo special pa kasi lagi pa siyang podcast episode. Sakto. So rock and roll talaga yung theme ng nung bar na to, men. Kaya special na may hip hop dito sa bar, Puro rock and roll lang ba yung 'di ba naglalabas kayo ng plaka diyan? Puro rock and roll. So puro plaka and puro rock and roll na at least 20 years old. Specifically, Specifically. Oo, yung era ng ganung Pero rock and roll. magugulat kami kasi pag sinabi mong at least 20 years old, syempre isipin baka mga sobrang luma ng mga rock songs, yung Steely Dan, ganyan. Pero Hindi, 2004 lang yun eh. kaya magulat niya, biglang may Radiohead. Siya, tatanda na pala ng biglang may Radiohead. Mga Blink counted ba? Baka nga eh. Umabot ba sila mga ganung panahon na nata yun? Oo, eh. 2004. May Gorillaz nga eh. So pwede naman. So wala lang yun. Nagulat lang ako na parang shocks. Ganun na pala kalapit ang 20 years Blink, ago. Pero specifically rock and roll, di ba? Rock Hindi so yung Blink hindi siya counted, no? Yan, mga parak. Pero, sa totoo lang, rock and roll theme to, pero, game. Speaking of, so, syempre itong Big Fuzz, cocktail bar siya. Thank you. Shoutout kay Kyle. Ayun. So, gawa ni Kyle to, ng head bartender. Pero ito ay Cherry Bomb. Cherry Darling. So, kung makikita natin dito. Wala sige, dito. check natin dito. So, yung unang drink na lumabas, sa'yo naman mag-record ng ganito, biglang may lumalabas na drink. So, yung unang drink namin ay Cherry Darling. Ang laman niya ay cherry tsaka darling. Teka, hanap. Ayun! So, ang Cherry Darling, ang laman niya, honey, lemon, solera, sherry, bourbon, and cherry liqueur. So, yun. Cheers, man. Cheers. Yung una naming drink ni Arik. So, tanong ko, men, beer drinker or hard? Mas beer talaga, pero kahit naman game naman. Kahit din mga ibang cocktails nakakasubok rin naman ako ganun. Actually, saktong-sakto nga mga ganitong podcast mga trip ko mga bisyo podcast. No? So, kaya baka sa mga ibang bisyo pwede rin ako.
Dapat pwede na ako mag-iossi dito eh. Kapag ganitong setting, di ba? Parang, Bagay, no? Bagay labanan natin yung ano, di ba? May noise pollution sa labas, bigyan ko sila ng ano, ng air pollution. So nakakatawa guys kasi habang nagre-record kami ni Arik, tumutugtog ang beanie sa likod. Although hindi naman ako, wala naman akong alam sa ganun. Pero nakakatawa lang, kaya parang rinig na rinig yun. No? Pero syempre, yung normal na sound dito, rock and roll. So, hindi lang namin ba-play ngayon kasi baka ma-copyright tayo. No? Pero, so ito, cocktail drink. Mas beer ka syempre, kaya may flip-top beer. So, at least rin medyo pang ibang tema lang sa'yo no, na mag-cocktail. So, ako rin, hindi rin naman ako masyado, pero nakaka-enjoy lang ding uminom ng ganito. Wag lang masyadong mawili. Kasi baka Pero sarap. Sarap, no? So, yan ang cherry darling, no? Pero, ako, parang stopover lang ulit, kasi nung huli tayong nag-usap, rin siya kinumusta rin kita kung ano yung lagay ng hip-hop in general. So, kailan na ba yung huli natin? 2 years ago ba yun? Tagal na ata nun 2 years na ba yun? Baka last year. Hindi, last year lang pala. Last year lang pala. Dami na kasi nangyari. Ang dami talaga nangyari. Dami nangyari. Pero kumusta? Anong, in general, ikaw, anong lagay ng hip-hop sa'yo? Parang, ano yung tingin mong nag-develop? Ano yung nagbago? May specifics ba? In a way, tingin ko same-same lang din. At kapag sinabi kong same-same ay ibig sabihin nun, same-same na napaka-successful pa rin, napakalakas pa rin niya. Ganun. Yung skill level mismo ng battle rap, palakas ng palakas. Yung events, palakas ng palakas. Yung fandom, nandun pa rin, palakas ng palakas. At siguro, yun yung parang reference point ko kasi sa marami naman talaga diyan iba't ibang demographic or klase ng fan na hindi sila fully updated or kahit na mas madalas sila manood kaysa sa randoms lang. Hindi pa rin talaga sila updated sa like weekly or per event. Parang ang alam lang nila is yung ganun siguro middle of the card packet. Yun yung kilala nila, no. So alam mo yun, parang mga long time fans naman pero hindi nila alam na parang galing lang kaming Cebu, galing lang kaming ganito. So sa ganung perspective kapag para sa akin kapag nakikita ko nga lahat ng parang yung perspective ng iba't ibang klaseng fans na may iba syempre super hardcore, super updated, kawali, lagi kang nanonood. Ang layo ng spectrum eh. So may taong hindi alam kung gaano ka successful na baka malito kapag sinabi kong ganoon pa rin ka successful yung overall hip hop, 'di ba? Parang gusto kong isipin ano pa nga parang isa rin talaga siya sa prevailing culture sa Pinas, no? Parang paano ba? Ganoon parang hindi man tulad ng yung napag-usapan natin nung last interview, no? Parang hindi man kami nasa mainstream media everyday or at least yung buong aspects, no? Syempre may mga ibang artists na tumatawid talaga sa mainstream consciousness. Pero yung Flip Top specifically, hindi man siya nasa mainstream consciousness in that sense, yung parang nababalita or Pero isipin mo pa rin yung demographic sa Philippines na socio-economically ay mas pang hip-hop talaga. 'Di ba? Parang hindi man siguro sila may pinaka-buying power para laging manood ng events or man para magmukha siyang kuyari makapagpuno ng venue kasing laki ng representation ng actual following namin. Gusto kong isipin is gano'n parang I mean, 'di ba, 98% I'd say may alam or hilig sa hip hop or battle rap sa Pilipinas, lalo sa kabataan, gano'n. At yun, parang gano'n siya gano'n siya ka successful pa rin talaga. Going strong parang yung pa yung isang siguro sa perspective ng iba is para sa kanila nag-peak na yung Flip Top like 2012 pa lang, sa second year pa lang namin, tapos parang hindi naman sila updated. So kapag makita nila ako parang laging yun nga parang nagpapa-event pa kayo, nagba-battle pa kayo, tapos nakakagulat na parang okay, so hindi ka kasing updated ng ibang fans or ng akala ko. So pero perspective ka rin nga na ganun.
Mm-hmm. At yun yung ano, yung nga parang kung akala ng iba is nag-peak na kami 2012, parang tingin ko ano every week nagpi-peak yun Parang ganun, alam mo yun. Hindi man lang siya kasing the peak of a booming trend, pero in a way na transcend na dapat yun kasi parang never siya bumaba So na-gets ko yung yung sinasabi mo na pwedeng perspective ng na matagal lang sumusubaybay. Siguro ako yun perspective din naman ng mga bago. I think sign ng ng developing pa siya kung may mga tao na hindi naiintindihan yun kasi bago lang din silang pasok siguro. So yun parang ako nag-peak kasi nag-trend siya noon. So lumalabas sa mga kung anong shows, ganyan. Pero nagigets ko yung sinasabi mong never siyang bumaba And kung talagang sumusubaybay ka, mararamdaman mo yung yung pag-level up niya. So, tapos syempre, nasasabi ko yun dahil ako yung pinaka-exposed sa lahat ng parang buong eksena talaga Pero, di ba, I mean, kahit hindi mo alam, pero ang dami ng hindi na nga sa music mismo na bukod sa nakakapag nationwide tours palagi, consistently, nakakapag-international na di ba, 10 years ago, 15 years ago sa hip-hop, medyo unheard of yun, di ba? Parang hindi nangyayari yun kahit gano'n nakalakas yung hip-hop at the time or yung mga angat na nun nung panahon na yun, mga OGs namin, mga ganun. Yun, parang ngayon, di ba? Parang kahit hindi mo alam, pero siguro right at this moment, baka may 3 hanggang 6 hanggang 8 iba't ibang hip-hop acts na nasa iba't ibang bansa ngayon na nagtutour at tas sa battle rap, ganun pa rin, parang kulit parang minsan kasi may ganun may perspective talaga na kesyo humina daw yung viewership, tas parang ang hirap i-argumento sa akin yun bilang ako yung may access sa stats. So parang talaga ba? Parang kasi ako yung stats Ako yung may pinakaalam na sa stats So hindi talaga siya parang consistently viral. Alam mo yun? Grabe parang nga ganun And yun kung naging trend lang siya, magpipeak siya ng ganun. And eventually, dapat yan mafi-filter Ibig sabihin, yung mga na-try lang dahil nakita nila sa TV, ganyan. Ibig sabihin, maraming nako-convert na first time makita, consistent ng pinapanood. Na nakikilala nila, gano'n, tapos nagagamit. So, umabot na nga sa point na na yun na nga sa sobrang lagi niyang trending pa rin sa YouTube, parang hindi na siya nako-consider siguro na trend. Or parang sa sobrang nag-peak siya, tas nandun pa rin siya, hindi mo na siya makonsider na peak. Kasi nandun na siya, gumagano na siya. Nag-plateau sa mataas. Oo, sa mataas. No? So, wild, no? Kaya parang feeling ko, na-open yung gates, di ba? Nung sumabog yung flip top. Pero, ngayon, nagiging, nai-embed na sa kultura in general. At malaking bagay rin talaga dun kasi wala rin katapusan yung evolution ng battle rap mismo yung skill level talaga. So syempre yan sa quantity, pero sa quality, pero sa quantity din. So yung quality niya palalim ng palalim or palakas ng palakas, patalas ng patalas. Tapos dumadami pa sila, gano'n na sila lahat kalakas na So yun. And ito nga yung mga huli ko na panood, nung pag umiikot na kayo sa ibang parte ng Pilipinas. Para may sariling movement na yung mga hip-hop doon Di ba? So, ito nga mga huli talagang purong Bisaya na Wild, De marami talaga. Parang yung latest na actually more of na lang namin yun Parang tulong na rin sa kanila. Pero sila kasi consistently gumagawa ng ganun, tas parang inisip lang din namin i-push nga ulit yung pa isa-isang Bisaya battles para sa overall sa nationwide appreciation ba, parang 'di ba, kahit ako syempre hindi ako makakanood ng buong event na ganun parang medyo baka mapayosi ako noon. Tinitingnan ko yung itsura mo nagigets ba ni Arictor? Pero mga keywords gets ko na sa dalas ng punta doon
Pero syempre, yung nuances, hindi mo ma-appreciate, no? Parang, yun yung isang sayang para sa akin habang hindi pa ako hindi talaga ako sobrang bisa pa sa sa Bisaya. Pero otherwise, maano rin masarap na experience din siya yun nga nasa gitna ka tapos wala ka naiintindihan pero medyo nararamdaman mo. Tapos yun lang yung bilang battle rap fan or battle rap head. Syempre gusto ko sana is ma-absorb din yung technicalan na kung pareho na silang magaling, ano yung nuances na naglalaban dun sa inches na yun para masabing mas magaling tong isang MC sa isang MC na yan, no? Kaya ayun. Ako bilang Ilonggo. Natutuwa rin ako na syempre nag-start as Bisaya. Pero natatawa nga rin ako every time na tinatawag na Bisaya yung mga Ilonggo Kasi pag sinabi yun sa nanay ko, hindi kami Bisaya. Ilonggo kami. Hiligay nun. Hiligay nun. So, pero grabe na rin representation ng hip-hop doon. May mga may consistent Ilonggo battles din. Shoutout sa Garahe Letra. Mga tropa rin doon sa Iloilo. Consistent din yung may Tagalog battles rin sila pero consistently may Ilonggo or Hiligaynon battles din sila na kakaiba rin yun. Pero yun for you na sabi mo nga sobrang immersed ka syempre sa sino pa bang hindi ma-immerse sa battle rap kundi ikaw. Pero parang nararamdaman ko na na parang ikaw hindi ka pa rin nauubusan ng dahilan na manggigil na mas ma-experience pa yung yung battle rap. Kasi nga itong mga bagong dialects na to, wika na to. Ikaw rin mismo parang natututo ka pa lang din doon. Mas 'di ba parang nagpapaturo ka pa siguro sa mga Bisaya sa di ba? Na ano nun. Pero 'di ba, ang galing And ako na-imagine ko so parang umiikot ka sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sa Pilipinas pa lang, ang dami pa sigurong ibang sulok dyan na may nabubuo ng kanya-kanyang grupo. Na kapag napuntahan mo rin, siguro sasabog din I mean, yun nga, parang ang kulit dahil kunyari, para sa dun nga yung mga taong may ganung perspective na akala nila ito lang yung flip top or whatever or dati lang nag-peak na Pero up to this day, magugulat ka sa dami ng battle leagues sa buong Pilipinas sa talagang kahit anong mga sulok, tas yung mga iba doon na dumarating sa tryouts ng flip top, parang nagiging nagiging linya pa yun na parang tanginan niyo yung liga niyo sa tricycle driver na sa kaya ng tricycle ginanap, mga ganun, mga nasa kubo sa plaza, mga ganun. Nababanggit talaga yun. Tas kapag parang kung mag-deep dive ka talaga sa kahit anong battle rap Philippines na pucha talagang ang daming meron dati inter-branch Inter Ace Hardware Branch Battle League. Marami talaga. Kasi literally over 100 battle leagues sa history of battle rap sa Pilipinas. Lahat ng may mga seryoso, mga kalokohan, mga liblib na lugar na sumusubok, mga subok na, mga magagaling na, ganoon. Sobrang dami talaga. Maraming kalokohan sa totoo, pero naalala ko yung flip shop ba yun? Flip shop, yung mga batang na nasa rooftop pa nga di ba? Ang dami. Rooftop ang buto. Flip cup, flip shop. Pero yun, yung ano pa yan yung tawag na ito, yung sa Ace Hardware Battle League. Seryoso sila dun. Tapos may isa dun na umabot ng ng flip top Oh my God. Talagang sa branch ng Ace Hardware. Mga empleyado, parang mga Empleyado. Mga empleyado na mahilig sa hip-hop, ganun. Tapos parang, syempre may iba na parap-rap lang, tapos meron doon yung isang umabot sa flip-top. Siya magaling talaga, parang alam mong, parang rapper talaga siya na doon lang din nagtatrabaho. Tapos siguro sa hilig nila, inorganize nila yun. Meron yun si Chris Ace? Ha? Si Chris Ace ba yan? Hindi, si Pero siya pala yung puno ng Ace Hardware. Hindi. Si Jigsaw, shoutout sa kanya, nasa Taiwan yun pero nakailang laban na yun sa liga dati, tapos kinailangan niya lang mag-ibang bansa, tapos Pero yun, siguro yung coming from that, sabi mo, dami ng rap battle leagues.
ano yung thoughts mo, yung pag-usbong ng... Kasi nagets ko nung una na sumabog yung flip top. Ayan na yung mga bata na kanya-kanya silang, kanya-kanya silang gawa. Pero, dumadami na ngayon yung recently siguro yung mas formalized na rap battle leagues. Parang, yun, thoughts mo lang sa pag-usbong ng mas marami pang rap battle leagues na siguro clearly hindi lang siya para may upload lang, Parang may attempt talaga na parang Ayos naman. I mean, pera pa rin yun para sa mga MC. So, doon lang talaga. Parang, lagi ko naman nasasabi sa interviews, kahit sa dati pa na, at alam ng mga MCs to, na never naman ako magsabi sa'yo na huwag kang kumita. Pero syempre, sa kabila rin nun, parang may, yun, parang may mga planong kailangan ibahin dahil nagkakaroon ng ibang galaw din, Kaya sa logistical aspect na nagiging siya, challenge din siya. Pero ayos lang. So kumbaga yung pananaw mo doon parang kung may makakatulong sa kanila to get by, or may dagdag sa kanila. Agad hindi ko kaya, Economically, 'di ba? Parang kailangan maging napaka-sensitive sa ganoon sa socio-economics lalo ng parang culture ng hip hop, Parang syempre marami talaga diyan galing sa hirap talaga tas kung pangarap nila habulin to na bilang day job or bilang 'di ba? Parang tunay na trabaho. Kailangan nilang tanggapin lahat ng makukuha nilang trabaho talaga. Hip hop related or battle related o kung ano man, music, guestings, kung ano man. Kasi medyo i-relate ko siya sa isang nabasa kong quote mula sa isang book ni Dean Young. Ang pamagat ng book ay The Art of Recklessness. Poetry as assertive force and contradiction. Ang sabi, let us suppose that everyone in the world wakes up today and tries to write a poem. It is impossible to know what will happen next, but certainly we may be assured that the world will not be made worse. Yun yung quote niya. May isa pa. Some people try to convince you poetry is so important, you have no business in trying to write it without severe indoctrination. But poetry can't be harmed by people trying to write it. Given this, masasabi mo bang parang same goes with battle rap, with rap, with hip hop, na kahit ano pang battle rap yan, ano pang rap song yan, walang masama o hindi yan overall makakasama sa hip hop culture o sa mundo. Are you looking to level up your career with quality global education right here in the Philippines? Founded in 1925 by the first registered architect in the Philippines, Don Tomas Mapua, Mapua University is a 100-year-old institution and is the country's premier engineering and technological school, which offers graduate programs that help professionals advance their career. Its cutting-edge and industry-aligned curriculum allows students to gain valuable knowledge and acquire expertise in various fields of study. But it doesn't just stop with engineering and technology. Mapua's E.T. Yuchenko School of Business and School of Health Sciences, in collaboration with Arizona State University, ranked number 1 in innovation for 9 consecutive years, offers Filipino professionals a global graduate education in business and health sciences. This program provides accessible education with an ASU-enhanced curriculum focused on real-world application and mentorship from industry leaders, empowering them for local and global success. Eager to join? Mapua's online enrollment for academic year 2024 to 2025 for graduate students is ongoing. Applicants may visit mapua.edu.ph to know more about the process or send a direct message to Mapua's Facebook page at Mapua Univ to talk to an admissions representative. Gets ko yung tinutukoy ng poem, 'di ba? Na yung the attempt itself, 'di ba? The creative pursuit itself, parang syempre hindi mo ma-fault yung any form of creative pursuit, failure wise or 'di ba? Kung ano man 'yan. Pero sa I guess yung kung sa tanong mo is nasasakop yung yung realistic side. Syempre may mga nakakasama lagi, pero
Wala eh, parang andun na yan eh. Parang parte talaga yan eh. Parte ng tanong ko, Arik, yung paano mo masasabing nakakatulong to sa overall hip-hop culture? Kung ano mga umuusbong na yan or nakakasama na? Hindi paano ba? Siguro yung pinaka-fair na dun is pareho eh. Pero kapag sinabi kong pareho, kasama rin kami dun. Parang alam mo yun, like, maaaring di ba? Pucha, may naitutulong yung flip top mismo, pero baka may nasisira din siya. So, I think di ba, parang patas lang na assessment yun na kahit sino man yan, may magandang man na nadadala or naiaambag, may pangit din. Tas kami rin, may ganun parang hindi kami siguro Exempted doon. Oo, parang hindi pwede magpaka high horse sa ganung bagay na parang I mean, lalo parang paano ba? Lalo sa pinaka roots ko bilang hip hop head na mas militante pa dati at ganun. Syempre marami talagang sa mundo ng battle rap, which is way bigger than myself at mga mga ideal score di ba? Marami talaga dun na hindi naman lahat game ako sa kahit sa kuyari sa klase ng linya or sa di ba, parang sa antics or sa ano man. Pero hindi siya tungkol sa hindi siya tungkol sa gusto ko in that sense eh. Parang pwede ako magkaganong opinion, pero parang hindi na rin para problem pa, parang para i-broadcast. Alam mo yun, parang okay, ganun, may ganun eh. Parte talaga siya, parang ganun. Oo. And parang siguro parte siya, ang ganda rin sinabi mo na hindi kayo exempted doon. Para ikaw, parang accountable ka rin. Oo. Meron. Pero curious lang ako. Meron ba na naramdaman mo na hindi ata okay yung nangyari na yun? Hindi, marami talaga. Marami naman. I think kahit sa ilabas muna natin pa yung morals, ilapit muna natin mismo sa battle rap. Maraming kasing simple lang ng ng decision per battle. Marami naman dyan hindi naman ako sang-ayon eh. Pero wala eh, parang hindi, yun yung akala ko, pero may judges tayo, trabaho nila yun, so parang ganun ako ka-detached sa kanya din. Parang at the end of the day, alam ko rin kung ano yung gusto ko, ano yung pinaka-trip ko. Ako mismo yung nasa gitna nun. So, pero other than that, yun, parang kung may mga negative di ba, criticism towards sa judging, ganun, parang hindi ako hung up eh sa ganun eh. Obviously gets siya kapag sa high stakes tournament. Yan syempre mas maigpit yan. Tas bilang naman, gusto kong isipin naman, matagal ko nang nagagawa yung yung duty ko para higpitan, para ayusin or ano man. But otherwise, yun, kaya ako rin sinasabi rin sa mga MCs, huwag mo isipin yung manalo-matalo kasi almost na nga lang yun eh, parang formality na lang yun eh. Parang in that sense eh. At the end of the day, una sa lahat, kapag maganda naman yung pinakita mo, tanga na, okay na yun eh. Okay yun sa crowd, okay yun sa fans, sa hardcore fans. At lalo, siguro kung namang problema ka, okay siya sa akin bilang taga-book sa'yo ulit. Di ba? So, pwede ka rin namang manalo na na hindi ko nagustuhan eh. Or di ba, parang baka hindi ako inclined na i-book ka ulit, di ba? So, yun, parang may marami sa judging pa lang, to answer your question directly, di ba? Parang sa judging pa lang evidence yun na marami talagang hindi laging okay sa akin, pero okay lang yun. Parang gano'n. Gets. Pero gaano kadalas nangyayari na Siyempre sabi mo detached ka, kumbaga nagtitiwala ka rin sa mga judge. You're making them accountable dun sa pag-judge nila. May dahilan kung ba't mo sila pinili. Diba? So, pero gaano kadalas na yung resulta hindi ka sangayon? Siguro fair average baka 2 battles every event. So baka 2 out of 7, 2 out of 8. Pero average yun. So sabihin na natin minsan may event na sang-ayon naman ako sa lahat. Tapos yung next event, yung 4 doon hindi ako sang-ayon. So
Pero feeling ko ganun. Feeling ko nasa ganun yun. Ah, pero hanggang doon lang din talaga siya. Oo, Parang, I mean, una sa lahat sa live moment, kailangan kong intindihin yung program pa eh. So tuloy-tuloy pa siya. Syempre sa mga boys, sa staff pagkatapos parang mag-exchange notes kayong lahat. Parang, tingin mo dun sa battle na yun, ganyan. So parang ganun, feeling ko nasa ganun, nasa 2 battles per event na hindi ako fully sold or hindi ako nag-agree. Pero, yun nga, so what? Kung hindi ako nag-agree, ano ngayon, di ba? Parang, yun lang yun. Yeah. Curious ako sa sa mga nanonood na battle MCs. Para gusto ko silang tanungin if anong mas gusto nyo? Manalo, pero parang hindi na-impress si Arik sa inyo. or talo, pero tayo na may pa-PM si boss. Hindi naman. Tayo na, wild yun, man. Hindi, doon po pasok yung poem, di ba, na di ba, parang hindi nakakasama yung attempt yung So, again, yun nga, even if kahit sabihin na natin sa mga sa pagkakataong hindi ako hindi ako na-impress, pero hindi ibig sabihin nun is itigil mo na Parang, di ba, parang marami naman pwedeng ibang gawin at para sa sarili mo, para sa kung gusto mo mas mag-music pa or talagang habulin yung battle rap na even as a fan, marami ka namang magagawa at may ambag na na nakakatulong overall, di ba? Yun naman yung Pero syempre makulit na tanong yun. Pero siya yun nga. Ano ba yung sasabihin ko? Sige, hindi. Next question. Hindi ko alala. Pero ikaw, yung parang outside yung mga battles, definitely may communication ka with the MCs So parang, kumusta yung yung interaction mo with them? Parang, ka rin ba? Parang, nagbibigay ka rin ba ng pointers or ng feedback sa kanila after mga battles, ganun? Depende. Siguro yung sagot doon is generally oo. Tas nag-iiba na lang yung degree of pointers sa kausap ko. Depende rin sa kung ano yung hinihingi nila. Minsan may syempre may ganun, may direct na magtatanong ano pa yung pwedeng i-improve na okay rin naman, 'di ba? Tapos parang pero yun nga, lagi ko rin sinasabi sa kanila, sige, magbibigay man ako ng parang wag kang mag-overthink ng sinasabi ko. Parang 'di ba? Parang wag kang mag-overthink, wag kang mag-overadjust. Sa attempt ko siguro na maging mas malinaw sa kanila. Yun yung papayuhan ko sila, tapos sasabihin ko na parang pero wag mong isipin yun, parang ganoon na hindi naman overhaul yung usapan dito at pinapaalala ko yun na nagiging sakit siya sa ibang battle MCs rin na ganun, parang feeling nila hindi gumagana yung material nila pero sa totoo, na-appreciate naman ng crowd. Tapos tapos biglang next battle, susubok ng hindi naman niya forte or hindi naman niya hindi naman bagay sa niya, sa style niya, overall style at pagkatao niya. Lalong hindi umuubra, 'di ba? So parang pero other than that, gusto ko rin ayoko rin mag-spoon feed, ayoko rin magmukhang madaya na parang may tine-training ako mga ibang MC or ano man. So, laging ganun, parang balance talaga siya na, yun nga, bibigay ko sa MC yung hinihingi niyang advice, tas inaano ko rin, parang nag-hold back din ako na para hindi ganun na, wala, feeling ko parang, ewan ko kung minsan kasi may ganung mentality sa hip-hop din na parang hindi lahat baka kami lang or baka ako lang pala parang pero yung parang may pagka DIY rin, 'di ba? I mean, feeling ko for the most part may ganung ugali talaga yung hip-hop sa pagtayo ng sariling studio, sa paghanap ng sariling resources bilang mas mahirap na genre, 'di ba? Maraming DIY mentality sa Tapos parang ganun, medyo in a way na bibitbit pa rin namin yun. Or artista ko, parang nabibitbit ko minsan yung ganung principle sa pagdating sa battle rap na parang
dapat gumaling ka mag-isa. Parang ganun, alam ko yun. Pero obviously, sa evolution ng battle rap, and for the pursuits, for the creative pursuits of greater material, di ba, parang wala rin naman talagang mali sa mag-practice at mag-training, which is alam mo yun, nagiging topic yan minsan yung buong una sa lahat kasi yung ghostwriting, di ba pa yun yung mortal sin talaga. Yun yung mortal sin sa individualistic creativity ng hip hop. Yung pag-ghostwrite or magnakaw ng linya, medyo yun, di ba, foul talaga yun. Pero yung yung practice methods kasi nag-evolve na rin yun over the years marami talaga na yung nagpaparinig ng material sa iba't ibang di ba? Tas para ma-check kung siguro parang stand-up comedy, di ba, na para ma-check kung ano yung landing ng material na yun. Na if you go back far enough, minsan ang tingin sa ganun is daya Marami ganun na ang tingin nila daya. Tas ngayon tulad niya, kuyari, sa uprising mismo, actually, parang kami medyo, baka old school yung garong pag-iisip na talaga, pero sa amin wala talagang tulungan Parang bahala ka na parang matalo ka or parang sasabihin lang sa'yo ng ibang boys is uy, sayang, sana ginalangan mo. pero yung para yun na, yung parinig nga ng rounds mo, ano ba yung inanda mo? Ito palitan mo, ito yung na nangyayari talaga siya sa battle rap sa buong mundo. Mas nagiging ganun talaga. Pero yun nga, parang lumayo ba tayo sa question? Hindi. Tama naman. Oo. Ako nga, curious din ako na So sinasabi mo, at least sa uprising, parang yung ganun yung yung behavior nila na parang galingan mo. Di ba? Parang suporta pa rin naman kami sa'yo. Pero parang rin siya I guess, parang yun yung parte ng belief sa skill level mo na hindi mo kami kailangan para abutin mo kung ano man yung kailangan mong abutin. So, ngayon, kung ganun yung standard nung nyo, sa inyo sa uprising, paano kung sa ibang MCs, ano naman yung thoughts mo na paano yung mga ibang MCs na yung kultura nila ay yun nga, mas Hindi, yun nga. Okay lang naman yun. Okay Parang, lang. as in, parte na talaga siya ng di ba, parang MMA lang din yun Alam namang gagaling ka, wala kang kasparing. Parang gano'n. So, wala, parang at the end of the day, sasalang ka naman. Ikaw naman magpo-perform dyan. Kaya nga, okay lang talaga. As in, at kesa naman hindi. Parang, di ba, kaya nga nila ginagawa yun dahil ganun nila kagusto yung ginagawa nila, gusto nilang galingan. Di ba? Parang, syempre yung lang naman dun, yung line in the sand naman dun is laging, yun nga, kung ano yung mga bawal, yung mga, kapag lumampas ka na nagnakaw ka na ng linya, or nagpasulat ka sa ibang na bawal talaga. Yun yung pangit. Pero, otherwise, parang, di ba, parang bawal ka magbasa, para mag-practice, para i-improve yung vocabulary mo, or bawal ka mapagkwentuhan sa ibang tao para makaisip ka ng inspiration na mas malalim na makapagbigay sa'yo ng battle rounds mo. Di ba? Parang, syempre, yun nga, parang, pucha, parte ng ng passion nila yun, para kahit magkita-kita, yun yung gusto nilang pag-usapan, yun yung gusto nilang pag-isipan na, kamusta ba yung material kung ganito, ganyan. Tsaka sabi mo nga, parte yun. And, wala namang merong formula or mga nakabaong linya na ito yung mga pinakamalalakas na linya. Parang, gets ba? Parang lahat yan ay gawa ng kung sino. So parang, kung ikaw yung MC, ano man yan, gagalingan mo para higitan kung ano man yung maiisip ng iba. Di ba? Kasi hindi mo controlled yun Pero mismo. Di ba? Parang part yun ng challenge sa'yo. Bakit di kung pinagtulungan nila yan, tao lang din mga nag-isip yan Wala namang merong monopoly ng pinakamalalakas na linya Yung thin line talaga dun is yung yung level ng tulungan, di ba? Kasi syempre siguro nangyayari naman minsan na
kuyari yung linyang, narinig niyo yung linya mo, tas ang isasuggest niya is i-rephrase ng i-rephrase yung ganong linya, parang babalik rin mo, parang iibahin yung rhyme or i-shoot lalo sa rhyme, di ba? Or yung approaches, iba yung angle. Tas kapag ginamit ng MC yun, medyo madaya, di ba? Parang, so ano magpipigil sa akin kung yari, nagsulat nga ako ng 16, sa 1 minute, di ba? 16 bars. Nagsulat ako ng 16 bars. Tapos yung buong 16 bars ko, pinarinig ko sa 8 different MCs. Tapos bawat linya ko, kinuha ko yung improved version sa bawat isa na yun para gumanda yung buong 16. Yun yung medyo madaya, di ba? Pero, yun nga, napaka thin line nga nung concept ng tulungan sa battle rap given may mga unwritten rules nga of individuality and creativity, parang gano'n. Parang siya parte ng competitiveness yan ng creativity mo na dapat, ako parang minsan medyo, gano'n kapag makarinig ako ng kaya may, gano'n din, mag-practice din, parang ano tingin mo sa linyang to? Tapos kung may suggestion man sa akin, parang yung thinking, gusto kong habulin lagi or makamit na na qualities. Kahit anong suggestion man yan, kaya kong mag-isip ng higit pa dyan eh. So, doon pa lang parang may honor at pride ako para hindi gamitin yung linya mo. Kahit na mas maganda nga siya sa suggestion ko or sa original na sulat ko, baka unahin ko pang ibasura yung linya altogether para lang parang, para masabi kong, likha ko pa rin to. Parang gano'n. Parang no? Parang internal yan no? Mm. Parang protecting your integrity din as an artist. Oo. And wow, nasa MC na lang din yun. Napaka yun, nagiging talaga siya kung kuyari sa diskurso na palaliman sa gano'n nga sa parang unwritten rules and ethics and oo, parang malaking bagay siya. Pero yun nga, parang tulad ng sinasabi ko rin kanina sa naman through the lens of una sa rap battle league at sa overall parang minsan gano'n na lang din yung approach ko sa art na parang di okay lang yan. Parang ang hirap eh. Hirap yun lagi na maging contained sa ganung sa mga ganung parang halos ivory tower na eh, di ba? Pero at nakakatulong doon yung perspective rin na okay lang yan lahat. Yun, medyo parang ganun yan. to keep it going, to keep parang hindi maging hung up sa mas maliliit na bagay para makuha mo yung next matchup, next event, next improvement, next parang next bigger step. Parang mahirap maging masyadong babad sa mga ganun. Makakahon ka no? Oo. Masastant. Sa ganito, sa usapan ganito, diba? I mean, eto mismo yung point ng mga ganitong podcast diba na mapag-uusapan yan. But otherwise, yung parang syempre, yung minsan makikita mo, may mga ibang tao parang galit na galit or masyadong masyadong passionate sa masyadong arrogante sa ignorance nila. Parang gano'n. Pero most of the time, Otherwise wala eh, parang tuloy lang. May next pa eh. May next pa. May diba bukas pa. kung magbababad tayo dito sa issue na to, teka, paano usan? Oo, Diba? mismo. So, may pagkaano rin, parang hip-hop din eh. Hip-hop culture eh, na parang, tayo na, yaman It na. don't stop talaga. Diba? Speaking of 1 minutes, pa-wild yung 1 minutes, And ako, yun nga feeling ko, ikaw rin siguro unang magsasabi na malaking credit din yung nakakapag-practice at nakakapaghasa na yung ibang mga MCs sa ibang battle leagues before they go to 1 minutes. Oo. Malaking kasi iba na yung iba na talaga yung pool of competition eh. Yung level, ang taas na talaga, ang dami ng parang minsan nga nagkaka-online discussions tungkol sa ano ba yung tawag sa ganun na yung parang nagkakatunog magtunog pareho na yung ibang dahil sa sobrang galing nila sa sa overall skill set of battle rapping. Parang hindi siya kasing nagsa-stand out tulad ng may mga specialist sabihin natin kuya, di ba?
Pero wala, ganun talaga eh. Parang, ganun, parang yun nga, ganun talaga yung evolution niya eh. Parang talaga siya. Sino sa tingin mong sa mga aspiring, emerging battle rappers, meron ka ba masasabi na pinaka-promising na maging halimaw? Dami talaga. At in that sense nga, lahat naman kaya eh. Lahat naman kaya talaga maging siguro nagiging, di ba, nagiging challenge siya kung paano mo i-unlock yung kung mystery ba yan or yung pintuan na yan para makatagos. Gusto kong isipin is, kaya ng lahat in that sense, tas nasa sayo na lang kung paano mo Pero, specifically, yun nga, mga dami. Parang, dami talagang magagaling. Kung paano ko siya i-appreciate, sana ma-appreciate ng lahat ng kahit yung regular casual fans ng Flip Top, sana yun naman yung point kung para ipagpatuloy rin to lahat na 'di ba? Kung ano yung nakikita kong enjoyment and quality at parang kung paano ko siya i-aalok sa ibang tao na parang pare, panoorin mo to, okay to, ang ganda ng ginawa niya, ganito ganyan. Yun naman yung habol ko. Kahit sa 1 minute na parang syempre hindi siya big name or hindi siya parang sobrang sikat, siguro sa dami ng kailangan mong gawin ng lahat ng tao araw-araw, syempre, 'di ba? Parang medyo pipiliin mo rin kung paano mo gagastusin yung oras mo. So gets kung hindi niyo gustong panoorin lahat. Pero gusto kong isipin na sa 1 minute 'yun, napakaraming solid sa Manila, Visayas, Mindanao. At yung mga naging idol naman din ng karamihan ngayon, lahat naman sila parang medyo nanggaling rin sa ganun, diba? So parang para sa mga mas curious pa, yun, parang bigyan nyo ng chance, diba, na panoorin nyo yung mga paisa-isang battle na kahit di mo kilala, kahit wala kang expectations or check mo lang. Kapag di mo trip, patayin mo agad, diba? Patayin mo yung cellphone mo. Totoo.